Tadhana ba ang ngalan ay, tamang panahon. Kapag nagkikilos ang sansinukob para pagbuklurin ang dalawang pusong naliligaw, naniniwala ka ba sa mga mahiwagang pagkakataon? Gaya ng pares na ito sa isang di sinasadyang street interview sa Maynila, pareho silang paborito ang kulay asul, blue, mas gusto ang matamis na mangga kaysa dalandan, at parehong mahal ang classic na pelikulang, Tamang Panahon. Nagkataon lang ba ang lahat? O ito ba ang paraan ng sansinukob para ibulong na, kapag tama na ang panahon, tiyak na magtatagpo rin tayo? Halina't tuklasin natin ang nakakagulat na kwento ng pag-ibig na ito. Si Maya Reyes ay nasa kanyang ika-6 na blind date, isang hindi kanais-nais na karanasan. Ang kadate niya, isang lalaking mayabang tungkol sa kanyang kayamanan at sukdulan ng kabastusan, kaya't napilitan si Maya na ay dailan ang, ayokong maging malabo ang mata ng magiging anak ko, para diretsahang tumanggi. Kahit na palaging tinatawagan ng kanyang ina, nanay, at kinukulit na mag-asawa na, matatag pa rin si Maya, ang paghahanap ng iibigin ay hindi parang pamimili sa supermarket ng mga nakasale na gamit, hindi sapat ang bagay lang. Para naman sa matalik niyang kaibigan na si Isabela, Bella Garcia, ang pag-ibig noong high school ang pinakadalisay. Ipinaalala ni Bella kay Maya ang dati niyang kaklase at katabi sa upuan noon, si Miguel Migs Santos. Dahil sa kanyang pagiging makakalimutin, natawa lang si Maya at sinabing baka kahit nasa harap na niya si Migs ay hindi pa niya makilala. Ang kabalintunaan, sakto namang narinig ni Miguel ang sinabing iyon. Sa advertising agency na Lumina Creative sa Makati, si Maya ay isang masigasig na planning officer, planner. Abala ang buong departamento sa paghahanda para sa pagdating ng mahalagang kliyente, ang CEO ng Horizon Ventures, si G. Angelo Ramirez. Sa mismong sandaling pumasok si Angelo, natigilan si Maya kamukang kamukha niya si Migs noong high school. Pagkatapos ng meeting, hinabol ni Maya si Angelo, nag-aalangang nagtanong tungkol sa kakaibang pagkakahawig. Ngunit nang malapitan, naisip niyang mas gwapo at elegante ang CEO na ito kaysa sa dati niyang kaklase. Ngumisi lang si Angelo, nagpahiwatig na normal lang makalimutan ang mga dating kaibigan pagkatapos ng maraming taon. Sa kotse ni Bella, dali-daling naghanap si Maya ng impormasyon tungkol kay Angelo Ramirez online. Ang mga litrato sa internet ay lalo lang nagpatibay sa paniniwala niyang parang nawawalang kambal sina Angelo at Migs. Para naman kay Bella, nagkataon lang iyon, pagkatapos ng 10 taon, sino ba naman ang hindi magbabago? Sa meeting kinabukasan, nagdahilan si Maya na lalabas sandali para lihim na kunan ng litrato si Angelo at ipadala kay Bella. Hindi niya inaasahan, nakakonekta pala ang laptop niya diretso sa projector. Mabilis siyang hinanap ng katrabaho niyang si Carla Lim. Nag-ipon ng lakas ng loob si Maya, bumalik sa meeting room, at sumalba ng sitwasyon, sa pagsasabing ang mga litratong iyon ay bahagi ng bago niyang ideya para sa homestay project sa Tagaytay. Iniugnay niya ang imahe ng CEO sa isang makapangyarihan at eleganteng butler, mula sa manga, comics, at iminungkahi niyang gawing parang maliit na mundo ng comics ang homestay room para ma-experience ng mga bisita at makapagpa-picture. Nang makitang mukhang interesado si Angelo, agad inatasan ni Department Head Ben Mendoza, Sir Ben, si Maya na imbitahan ang kliyente para sa hapunan. Kahit na nagdahilan ang assistant ni Angelo para umatras, pumayag pa rin siyang sumama kay Maya para kumain. Sa isang samgyupsal restaurant, popular na Korean barbecue sa Pilipinas, si Angelo pa mismo ang nag-ihaw ng karne, na para bang ginagampanan ang papel ng butler, sa ideya ni Maya. Nang mapansin niyang may 3 lalaking bastos ang tingin kay Maya, mahinahong inabot ni Angelo ang kanyang coat para ipantakip sa mga binti ni Maya. Nang buksan niya ang lata ng soft drinks gamit ang kaliwang kamay, biglang naalala ni Maya na kaliwete rin si Migs. Kaya niyaya niya si Angelo sa isang rapid-fire question game, sunod-sunod na nagtanong tungkol sa mga gusto nito, dating eskwelahan. Sakto namang may tumawag sa telepono ni Angelo. Habang nakatalikod siyang kausap ang nasa telepono,
Bumalik ang alaala ni Maya ng isang pamilyar na anyo sa isang kainan noon. Kasama pa ng nauna niyang makahulugang sinabi tungkol sa dating kaklase, nakasiguro na si Maya, si Angelo Ramirez ay walang iba kundi si Miguel, Migs, Santos. Sa pulong para sa plano ng survey sa homestay sa Tagaytay, iminungkahi ni Sir Ben na maghati sa mga grupo. Nakita ni Miguel na sadyang umiiwas si Maya, kaya kusa siyang nag-alok na siya na ang makakasama ni Maya sa grupo, at nagtakda ng pagkikita ng alas 6 ng umaga sa lobby ng kumpanya. Pagkakita kay Bella, nagreklamo si Maya na sinasadya ni Miguel na pahirapan siya. Nang mapatingin sa hopya na may palamang munggo, sa mesa, nakaisip si Maya ng paraan para mabuking ang dating kaibigan. Sa sasakyan, masigla niyang inalok si CEO Angelo ng almusal. Napilitang kumagat si Miguel, ngunit maingat niyang iniwasan ang palamang munggo na hindi talaga niya gusto. Napabuntong hininga si Maya, nabigo ang kanyang plano. Pagkatapos ng survey, nang makita ang karatula papunta sa sakayan ng cable car, marahil sa Tagaytay Sky Ranch, naalala ni Maya na takot si Miguel sa matataas na lugar, kaya't pinilit niya itong payagan siyang umakyat sa tuktok para makita ang tanawin. Nagkataon, namang naka-maintenance ang cable car. Nagpasya si Miguel na akyatin na lang nila ang bundok kasama si Maya, na labis na ikinahingal at ikinapagod ng dalaga. Alam na alam niyang sinadya ito ni Miguel, kaya nag-text siya kay Bella para magreklamo. Pinayuhan siya ni Bella na huwag nang makipagsabayan sa isang taong kasing diskarte ni Miguel. Hindi mo na kailangang lumingon, madiskarte ako pero hindi ako sumisilip, narinig niyang sabi ni Miguel. Sira pala ang earphones ni Maya, at narinig lahat ni Miguel ang mensahe. Agad siyang hinayla ni Maya para magpaliwanag, at di sinasadyang napigtas ang butones ng polo ni Miguel. Agad nagkunwaring bumahing si Maya, at nagreklamo ng aksidente sa trabaho, para magkaroon ng dahilan na palitan ang damit nito ng bago. Tumawag si Miguel kay Sir Ben, iminungkahing palitan ang naka-assign sa proyekto dahil sinisipon daw si Maya. Nang makitang pupunta si Maya para bumili ng gamot sa allergy, pinigilan siya ni Miguel, at pinaalalahanan na ang gamot na iyon ay kailangang ingatan ng mga taong sensitibo. Diretsahan pa niyang sinabi ang tungkol sa insidente noong high school kung saan muntik na siyang himatayin dahil sa allergy sa mani, peanut. Natigilan si Maya. Ayan. Umaamin ka na pala. Ngumiti lang si Miguel, at sinisi pa siya kung bakit hindi niya agad ito nakilala. Pagdating sa kainan, habang pinagmamasdan ang pamilyar na kilos ni Miguel, sinisi ni Maya ang sarili kung bakit ang mukhang tinitigan niya sa loob ng maraming taon noong high school ay hindi niya agad nakilala ngayon. Agad siyang nanuyo, nakiusap kay Miguel na magsalita ng maganda tungkol sa kanya kay Sir Ben. Pagbalik, bumili si Maya ng regalo para kay CEO Angelo, Miguel bilang kinatawan ng kumpanya. Dahil napansin niyang madalas itong nakasot, nagpasya siyang kurbata ang bilhin. Nagkataon, nakita niya si Miguel na kausap ang isang babaeng nagngangalang Samantha, Sam, Tan, at mukhang malapit sila sa isa't isa. Hula ni Bella, sa telepono, ay dumidikit si Sam kay Miguel. Sakto namang kailangang umalis ni Bella. Nakita ni Miguel si Maya at agad humingi ng tulong. Ngunit ayaw masangkot ni Maya sa gulo, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang empleyado lamang ng partner company. Sakto namang natapos ibalot ng tindera ang kurbata, at masaya pang sinabi na isinulat na niya ang card na, para sa boyfriend mong si Angelo. Mabilis na nilinaw ni Maya na regalo iyon para sa kumpanya. Laking gulat niya. Lumingon si Miguel kay Sam at idineklarang si Maya ang kanyang girlfriend. Nang kausapin siya ni Maya tungkol dito pagkatapos, walang kaiya niyang sinabi na kasalanan ni Maya dahil tinanggap nito na siya ang boyfriend sa harap ng tindera. Pag-uwi, tumawag si Maya kay Bella para magsumbong, sinabing si Miguel ay tulad pa rin noong high school, laging mahilig mang-asar sa kanya. Si Bella naman ay masayang ibinalita na ang nobela niyang, Puso sa Panulat,
ay binili na ng film company na Cine Asia Productions ang rights para gawing pelikula. Sa Cine Asia Productions, bagong empleyado si Luis Alvarez. Nang marinig ang pangalan niya, nagtawanan ang buong opisina. Lumalabas kasi na sa sikat na nobela ni Bella Garcia, ang pangalan din ng pangunahing kontrabida ay Luis Alvarez. Nang makita ang pangalan ng may akda sa libro, agad naalala ni Luis ang kanyang mortal na kaaway noong high school. Kahit magkaiba sila ng section, palagi silang nag-aasaran. Sa isang kapihan, coffee shop, hindi sinasadyang nagkita sina Luis at Bella. Hindi siya nakilala ni Bella, inakalang isa lamang siyang tagahanga. Sinamantala ni Luis ang pagkakataon at humingi ng autograph. Nang ipakilala niya ang kanyang pangalan, doon lang natigilan si Bella at naalala ang mortal niyang kaaway noon. Sa kasalukuyan, si Luis ay nakikitira sa lugar ni Miguel, nagbabantay sa coffee shop nitong kape tayo, kapalit ng paggamit sa itaas na palapag bilang opisina para sa kanyang robotic startup. Hindi suportado ng ama ni Luis ang hilig niyang ito kaya palihim siyang nagsasaliksik. Alam ni Miguel ang pinagdadaanan ng kaibigan kaya nagpa siyang mamuhunan sa proyekto ni Luis. Alam na ng buong Lumene Creatives na si CEO Horizon Ventures ay kaibigan pala ni Maya noong high school. Lihim niyang sinisiraan si Miguel nang mahuli siya nito. Mabilis na bumawi si Maya, pinuri si Miguel noong high school bilang pala kaibigan, madaling pakisamahan. Ngumisi lang si Miguel, at pinapunta siya sa opisina para magtrabaho. Sa isang pulong, ginamit niya ang kanyang posisyon para utusan si Maya na kumuha ng tubig. Hindi, nagpatalo, nilagyan niya ito ng sobrang init na tubig kaya halos mapaso ang dila ni Miguel. Maging sa supermarket, hindi tumitigil sa pang-aasar at pagtatalo ang dalawang ito. Dumating na rin ang araw ng paglulunsad ng homestay sa Tagaytay. Iniulat ni Maya na kalahati ng mga imbitado, karamihan ay mga babaeng blogger, ay dumating na. Naghanda siya ng maraming bulaklak at potpourri bilang mga regalo. Tila nasiyahan naman si Miguel sa ayos ng check-in area na inihanda ni Maya. Bigla, namatay ang kuryente sa buong resort. Iniulat ng staff na nag-overload ang boltahe kaya pumutok ang fuse, at aabutin ng mahigit 1 oras bago ito maayos. Sa gitna ng pagkataranta ng lahat, biglang lumitaw si Maya, malakas ang boses na umalingaw-ngaw sa dilim. Ipinaliwanag niyang ang nangyari ay bahagi pala ng isang kakaibang konsepto. Minsan, nakakasawa ang paulit-ulit na takbo ng buhay. Gusto naming magbigay ng kaunting sorpresa. Sakto noon, mga mahiwagang ilaw na parang aurora ang biglang nagliwanag sa buong silid. Ito ang sandali kung saan ang kadiliman ang naging daan para mas lalong lumitaw ang nagniningning na kagandahan. Hindi nag-atubili si Miguel na purihin ang matalinong paraan ni Maya sa pagharap sa sitwasyon. Bilang paggunita, kumuha sila ng isang di malilimutang litrato ng magkasama. Sa Lumene Creatives, ibinalita ni Sir Ben na naging matagumpay ang kampanya para sa homestay, at ang video nito ay lumagpas na sa 35 milyong views. Bilang selebrasyon, inilibre ni Sir Ben ang buong team para kumain sa labas. Sa salo-salo, ibinunyag ni Sir Ben na espesyal na pinuri ng Horizon Ventures si Maya. Nagpa siya ang grupo na maglaro ng Truth or Dare. Nang si Maya na ang taya, hinamon siya ni Carla na yakapin ang unang taong papasok sa pinto ng restaurant. Sa kasamaang palad, si Miguel iyon. Medyo lasing na si Maya, pagewang-gewang siyang lumakad palapit, at naduling pa kaya dalawa ang nakikita niyang Miguel. Nang ituro ni Miguel kung sino ang totoo, agad niyang niyakap ito ng mahigpit. Nang si Miguel naman ang taya, pinili niya ang truth. Nang tanungin kung sino ang taong nasa puso niya, ipinagtapat niyang mayroon siyang lihim na nagugustuhan na matagal na panahon na. Kinaumagahan, nagising si Maya sa isang marangyang hotel room sa Makati. Malabo niyang naalala na nalasing siya kagabi at nagrereklamo kay Carla tungkol sa kanyang mahirap pakisamahin kasama sa kwarto kaya ayaw niyang umuwi. Nang makita si Miguel na nandoon din, nataranta si Maya,
hindi maalala kung ano ang nangyari. Sa sasakyan pauwi, bumalik ang mga alaala, kung paano niya siniraan si Miguel, masama raw ang bibig, istrikto, mainitan ang ulo. Sunod-sunod na humingi ng paumanhin si Maya, nangakong hindi naiinom kahit kailan. Nang buksan ang telepono, nagulat siya sa dami ng selfie nila ni Miguel kagabi. Doon niya naalala, dahil hindi alam ni Miguel ang address niya at lasing na lasing siya, dinala siya nito sa hotel. Siya pa mismo ang humila kay Miguel para mag-selfie ng sunod-sunod at walang pakialam na pinost sa social media. Muling humingi ng tawad si Maya dahil nakaapekto siya sa dignidad ni Miguel. Nakapagtaka, hindi siya sinisi ni Miguel. Dahil sa takot na magbago pa ang isip nito, mabilis na tumakbo si Maya papasok sa bahay. Kinabukasan, binati ng buong Lumina Creative si Maya dahil nabingwit na raw niya ang gwapong CEO. Sinadya pa ni Sir Ben na pagtabihin sina Maya at Miguel sa pulong. Dahil sa pagiging lampa, nadapa si Maya at napasalampak sa kandangga ni Miguel, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng pulong, mabilis na umalis si Maya. Nagkita sila ni Miguel sa elevator, at nahihiya niyang sinabi na nagkakamali na nang iniisip ang mga katrabaho nila tungkol sa kanilang relasyon, kaya iminungkahi niyang bawasan muna nila ang pagkikita. Pagpasok sa elevator, itinulak naman siya ng mga nagsisiksikang tao papunta kay Miguel. Bilang paumanhin, niyaya niya itong magkape. Sakto namang nakasalubong ni Maya ang dati niyang kasintahan, si Marco Gonzales. Inimbitahan siya nito sa reception ng kasal sa darating na weekend. Nang tumanggi si Maya, inasar siya ni Marco, sinabing hanggang ngayon ay mababa pa rin ang tingin niya sa sarili dahil pangit at mahirap siya kumpara sa bago nitong fiancé. Nainis, nagbago ang isip ni Maya at tinanggap ang imbitasyon. Sakto namang lumabas si Miguel, at ipinakilala ang sarili bilang boyfriend ni Maya. Hinamon ni Marco si Maya na siguraduhing isama ang boyfriend niya. Sa pag-uusap nila ni Miguel nang sila lang, nanumpa si Maya na hindi niya hahayaang magtagumpay si Marco. Agad nagmungkahi si Miguel ng isang planong, parehong makikinabang. Ikinwento niyang pauwi na ang pamilya niya galing ibang bansa, mga balikbayan. Dahil naipagmalaki na ni Sam sa kanila na may girlfriend na si Miguel, pinipilit siya ng pamilya na ipakilala ito. Pumayag si Miguel na magpanggap na boyfriend ni Maya sa kasal, kapalit nito, kailangang magpakilala rin si Maya sa pamilya niya. Samantala, si Luis naman ang naatasang makipagnegosasyon para sa kontrata ng pag-a-adapt sa nobela ni Bella. Nang magkita silang muli ng kanyang kaaway, nagmataas si Bella, hiniling na magpakita muna ng sinseridad ang Cine Asia bago niya ibenta ang rights. Pinilit naman si Luis ng kanyang manager na si Ji Zhao na suyuin ang may akda sa lahat ng paraan, kundi ay matatanggal siya sa trabaho. Sa reception ng kasal, na-late si Miguel dahil sa trabaho. Naunang pumasok si Maya at nakaharap si Patricia, Pat, Ocampo ang dati nilang kaklase na, umagaw, kay Marco mula kay Maya. Mayabang na ipinagmalaki ni Pat na katatapos lang niya ng matagumpay na interview sa Horizon Ventures. Humanga ang mga dati nilang kaklase. Sakto namang pumasok si Miguel. Natigilan si Pat nang makilalang siya pala ang CEO ng Horizon. Mas lalo siyang nabigla nang ipakilala ni Miguel si Maya bilang girlfriend niya. Pagkatapos magbigay ng pakimkim, along pera, nagpaalam na sina Maya at Miguel. Pahabol pang sinabi ni Miguel na nagpadala na ng email ang Horizon tungkol sa resulta kahapon, kung hindi pa natatanggap ni Pat, ibig sabihin ay hindi siya nakapasa. Pauwi, naitanong ni Miguel kung ano ang nagustuhan ni Maya kay Marco noon. Ikinwento niyang noong una silang magkakilala, napakamaalaga nito, pero kalaunan ay nalaman niyang puro lang pala ito salita. Komento ni Miguel, ang panahon ang pinakamagandang pagsubok sa pag-ibig. Bilang magkaalyado, gustong marinig ni Maya ang love life ni Miguel, pero tumanggi itong magkwento. Nagkita sina Maya at Bella sa Kape Tayo, ang coffee shop ni Miguel. Nagkataon, bumaba si Luis para tumulong sa shop.
Nang makitang nagpa-part-time si Luis, inakala ni Bella na marahil ay gipit ito sa buhay. Pasimpleng nakinig sa usapan si Luis, inakalang totoong girlfriend ni Miguel si Maya, kaya mabilis siyang nag-text sa kaibigan na pumunta agad dahil sinisiraan siya ni Bella sa harap ng girlfriend nito. Agad namang dumating si Miguel. Sumugod si Luis para kumprontahin si Bella. Susubukang magpaliwanag ni Maya pero hindi mapigil ang pagtatalo ng dalawang mortal na magkaaway. Nang marinig na bukas palad na inaalok ni Bella si Miguel ng inumin, napatawa si Luis at ibinunyag na si Miguel ang may-ari ng coffee shop. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, tuluyang nagbago ang tingin ni Bella kay Miguel, naniwalang mapagkakatiwalaan ito at aalagaan si Maya. Sa araw ng pagpapakilala sa pamilya ni Miguel, kailangan na ni Maya gampanan ang kanyang bahagi. Kinabukasan, sinundo ni Miguel si Maya. Nang makita siyang nakaayos at maganda ang make-up, natulala si Miguel. Nagpatulong si Maya kay Miguel na ikabit ang kanyang kwintas, hindi alam na kumakabog na pala ang puso nito. Kahit pagpapanggap lang, kinakabahan pa rin si Maya sa unang pagkikita sa magulang. Sinabi ni Miguel na mauna na siyang pumasok habang ipinaparada niya ang sasakyan. Sa party, muling nakaharap ni Maya si Sam. Nang tanungin siya nito, napilitan si Maya na magsinungaling na halos 1 taon na silang magkasintahan ni Miguel. Pagkaalis ni Sam, nabunggo naman ni Maya ang lalaki mula sa blind date niya noon. Mayabang na sinabi nito na ipakikilala niya si Maya sa isang importanteng tao si CEO Angelo Ramirez. Kalmadong ibinunyag ni Maya na ang kasalukuyan niyang boyfriend ay si Angelo Ramirez nga. Nang makita ni Sam na may kausap si Maya na ibang lalaki, muli itong lumapit dahil sa kuryosidad. Dito rin sa party na ito, pinatunayan pa ni Luis na mapagkakatiwalaan si Miguel bilang boyfriend, isinugol pa ang kanyang dangal bilang garantiya. Lumapit si Maya para batiin ang tita ni Miguel. Ibinunyag ng tita na ang pamangkin niya ay binata pa rin sa loob ng maraming taon, kung hindi pa raw sinabi ni Sam ay hindi niya malalaman kung sino si Maya. Lumapit si Sam, ibinuking, na halos 1 taon ng lihim na nagmamahalan sina Miguel at Maya. Agad namang inamin ni Miguel na siya ang nanligaw kay Maya. Humanga ang tita niya, naisip na siguro'y napaka-espesyal ni Maya para mapaamin ang tila yelo niyang pamangkin. Nagpatuloy si Sam sa paggatong, ikinwento na nakasalubong niya ang isang dating kaibigan ni Miguel, at nagkataon na ito pala ang ka-blind date ni Maya noong nakaraang buwan. Tinawag pa ni Sam ang lalaki para kumpirmahin. Mabilis na nakaisip ng palusot si Miguel. Sinisi ang sarili sa pagiging masyadong abala kaya hindi naasikaso ang damdamin ni Maya, kaya pansamantala silang nagkahiwalay ng maikling panahon. Sa panahong iyon, sumunod si Maya sa utos ng ina na makipag-blind date. Dahil sa takot na mawala si Maya, nagpasya si Miguel na bumalik mula sa ibang bansa, isang kasinungalingan, para humingi ng tawad at suyuin siyang muli. Ipinagtapat pa niyang gusto na niya si Maya mula pa noong high school pero hindi naglakas loob umamin. Nang marinig ito, pinayuhan ng tita si Miguel na pahalagahan ang babaeng nasa tabi niya. Pagkatapos, habang naglalakad sa tabing dagat, nagkwento si Miguel tungkol sa kanyang tita ang nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ina. Mukha daw itong palakaibigan pero sa mundo ng negosyo, siya ay napakatapang at determinado. Sakto namang tumawag ang nanay ni Maya, sinisisi ang anak dahil blinak daw nito siya sa WeChat, o Facebook Messenger, kaya hindi niya makita ang mga litrato ni Maya kasama si Miguel. Binigyan niya si Maya ng huling pagkakataon, ipakilala ang boyfriend, kung hindi, kailangan niyang magpatuloy sa pakikipag-blind date. Narinig ni Miguel ang usapan at nahulaan ang sitwasyon ni Maya. Muli siyang nagmungkahi ng panibagong, kapwa-pakinabang, na kasunduan, ang pagpirma ng isang kontrata sa pagde-date. Ipinaliwanag niya, para sa kanyang career advancement at para mapanatag ang pamilya, kailangan niyang ipakita na siya ay stable na, tulad ng may asawa o nasa isang seryosong relasyon, ngunit wala siyang oras para makipagkilala.
Ang kontratang ito ay makakatulong kay Maya na maiwasan ang pamimilit sa blind date, at magbibigay din sa kanya ng maipapakita sa pamilya at kumpanya. Sa sasakyan, pumayag si Maya sa alok ni Miguel, nakiusap lang na tiisin nitong sagutin ang mga tawag ng kanyang ina paminsan-minsan. Samantala, isang sorpresa ang dumating kay Luis. Ang kanyang ama, ang presidente ng Cine Asia Productions, nang malaman na nakuha ng anak ang kontrata sa sikat na manunulat na si Bella Garcia, ay agad tinawagan ang kanyang sekretaryo, si Mang Tomas, para isauli ang kotse ni Luis. Bilang selebrasyon, masayang isinakay ni Luis si Mang Tomas para umikot. Mula sa malayo, nakita ito ni Bella, at muling inakala na gipit si Luis kaya napilitang mamaseda, parang grab driver. Para tulungan ang taong nakatulong sa kanya na mabawi ang kotse, dahil pumayag siyang pumirma sa kontrata. Tinawag ni Bella si Luis at binigyan ng pagkakataong maging personal assistant niya. Si Luis, bagamat napipilitan, ay tinanggap ang pagiging pansamantalang assistant ng makulit na babae. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, muling tumunog ang telepono ni Maya, ang pamilyar na ringtone mula kay nanay. Paano na kaya magpapatuloy ang kanilang kwento? Muling tumunog ang telepono ni Maya, ang pamilyar na ringtone mula kay nanay. Nagdududa pa rin ito dahil hindi pa niya direktang nakakausap ang magiging manugang. Wala nang nagawa si Maya kundi ang magmadaling pumunta sa opisina ng Horizon Ventures sa Makati para humingi ng tulong kay Miguel, sakto sa muling pagtawag ni nanay. Si Miguel, sa kanyang kalmadong kilos, ay formal na nagpakilala sa magulang sa telepono. Ang kanyang malambing at magalang na boses ay agad na nakuha ang loob ng ginang. Para sa pangmatagalang solusyon, nakaisip si Maya na kumuha ng ilang maiikling video ni Miguel para paminsan-minsan ay may padala sa kanyang ina. Habang abala sa pagkuha ng mga video at litrato, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa loob ng sasakyan ni Miguel. Nang magmadaling magising at umuwi, hindi napansin ni Maya na naiwan niya ang kanyang earphones. Nakita ito ni Miguel kaya bumalik siya para hanapin si Maya at isauli ito. Samantala, pagdating sa kanyang inuupahang apartment, natigilan si Maya nang makita ang dalawang lalaking hindi niya kilala na lumalabas mula mismo sa kanyang kwarto. Lumalabas na ang walang pakundangang kasama niya sa apartment ay nag-uwi ng mga kaibigan para mag-inuman, at walang pakialam na pinatulog pa ang mga ito sa mismong silid ni Maya. Higit pa rito, hindi man lang ito humingi ng paumanhin at mayabang pa itong sumagot. Sakto namang dumating ang nanay ni Maya na may dalang pagkain. Nang makita ang eksena, nang inis pa ang kasama sa kwarto, hindi ka na bata para tumawag pa ng nanay para ayusin to. Nang makitang harap-harapang binabastos ang kanyang anak, hindi na nakatiis si nanay, nagsalita na siya at binigyan ng aral ang mga kabataang walang modo. Tumawag si Miguel para sabihing ibabalik niya ang naiwang earphones ni Maya. Nang marinig ang malakas na pagtatalo mula sa itaas, nakutuban niyang may hindi magandang nangyayari kaya nagmadali siyang umakyat. Pagdating niya, nasaksihan niya mismo ang pagtulak ng kasama sa kwarto sa nanay ni Maya. Bilang boyfriend, hindi mapapalampas ni Miguel ang nakita. Agad siyang humarap, ginamit ang kanyang talino sa pangangatwiran at pagiging matatag para ayusin ang sitwasyon, na siyang nagpatahimik sa walang modong kasama sa kwarto at mga kaibigan nito. Dinala ni Miguel ang mag-inang Maya sa kanyang sariling unit sa isang high-end condominium. Habang pinagmamasdan si Miguel, lalong humanga si nanay sa magiging manugang, bukod sa gwapo at magaling, marunong pa itong makisama at protektahan ang kanyang kasintahan. Bago umalis, pinayuhan niya si Maya na kung sakaling maghahanap muli ng kasama sa apartment, dapat ay katulad ni Miguel para mapanatag ang kanyang loob. Nang mahimbing na ang tulog ng ina, lumabas si Maya at nahihiyang humingi ng paumanhin kay Miguel sa abalang naidulot niya. Nakita niyang muling sinusuri ni Miguel ang plano para sa homestay project sa Tagaytay, kaya naglakas loob siyang magbigay ng opinyon. Sinabi niyang, napakaganda ng homestay ng Horizon, isang pangarap na lugar,
ngunit masyadong mataas ang presyo kaya hindi abot kaya ng karamihan. Para kay Maya, ang karamihan sa mga kliyente ay pumupunta sa homestay para makapag-relax at makatakas sa ingay at gulo ng Maynila. Sa gabi, ang kailangan lang talaga nila ay isang maaliwalas at sapat na komportableng espasyo kung saan maaaring magtipon ang magkakaibigan para magkwentuhan magdamag. Nang makitang nahihirapan si Maya sa paghahanap ng bagong matitirhan, nag-alok si Miguel na popahan sa kanya ang isang bakanteng kwarto sa kanyang condo unit. Nagdahilan siyang madalas siyang nagbibiyahe para sa trabaho at kailangan ng taong paminsan-minsan ay mag-aalaga sa kanyang alagang pusa, si Mingmang. Para kay Maya, isa itong napakagandang kasunduan, nalulutes din sa kanyang agarang problema sa tirahan, kaya hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Kinabukasan, isang nakakatawa ngunit nakakailang na sitwasyon ang nangyari. Nakalimutan ni Maya na nasa bahay siya ni Miguel, kaya lumabas siya ng kwarto suot pa rin ang kanyang pantulog. Pagkakita kay Miguel, namula siya at mabilis na tumakbo pabalik sa silid para magbihis. Maagang umalis ang kanyang nanay ngunit nag-iwan ito ng sulat. Pinapaalalahanan ang anak na ngayong kasama na sa iisang bahay ang boyfriend, dapat marunong itong mag-ingat at isaalang-alang ang kaligtasan. Nahiya si Maya at mabilis na kinuha ang bag para maunang umalis papasok sa trabaho. Dahil magkakaruta, isinakay ni Miguel si Maya papunta sa opisina. Nang makitang nakasakay na si Maya pero naiwan ang bag sa upuan, bumaba siya para ibigay ito sa kanya. Mula sa malayo, ang tsismosang katrabaho na si Carla Lim ay mabilis na kinuha ang telepono at kinunan sila ng litrato. Agad kumalat ang litrato kasama ang tsismis na, personal na hinahatid sundo ni CEO Horizon Ventures ang empleyadong si Maya Reyes, sa buong Lumina Creatives. Pagdating pa lang ni Maya sa kanyang mesa, lahat ng mata sa opisina ay nakatingin sa kanya na may ibang kahulugan, nagbubulungan tungkol sa office romance niya at ng gwapong CEO. Pagdating ng weekend, formal nang lumipat si Maya sa bahay ni Miguel. Masaya silang naglaro kasama ang pasang si Mingmang. Ikinwento ni Miguel na si Mingmang ay isang pasakal, stray cat, na napulot niya lamang. Naawa si Maya, kaya itinalaga niya ang sarili bilang nanay, at si Miguel bilang tatay ni Mingmang. Nagkasabay sila sa supermarket ni Luis Alvarez. Hindi maisip ni Luis kung paano kumilos ang isang tila yelo na tulad ni Miguel kapag kasama sa bahay ang girlfriend. Naisip ni Luis kung tatawagin kaya ni Miguel si Maya na mahal o baby. Sakto namang nakasalubong nila sina Maya at Bella na namimili rin. Si Miguel ay nakatuon sa pagbili ng mga sangkap para sa lulutuin, habang si Maya naman ay pinupuno ang kanyang cart ng mga chichirya, snacks. Pag-uwi, dumating ang taga-administrasyon ng condominium para sa regular na pag-verify ng impormasyon ng mga residente. Natural na ipinakilala ni Miguel si Maya bilang girlfriend niya. Para mas madali ang pagpasok at paglabas ni Maya, isinama pa siya ni Miguel sa Viber group ng mga residente sa gusali. Nang malaman ng mga tsismosang kapitbahay, na may kasamang girlfriend ang gwapong lalaki sa itaas na palapag, nagsimula na silang magbulungan at manghula na marahil ay fiancé na ni Miguel si Maya. Kahit pagpapanggap lang, lihim na natuwa si Maya nang marinig ang papuri ng mga kapitbahay sa kanyang boyfriend. Sinabi ni Miguel na darating ang grupo ng malalapit niyang kaibigan sa weekend. Nabalitaan daw ng mga ito na may dine date na siya kaya gusto nilang makilala ang future sister-in-law. Dahil takot na mabuko ng mga kaibigan ni Miguel ang kanilang pagpapanggap, iminungkahi ni Maya na kailangan nilang mag-ensayo. Sinubukan niyang tawagin si Miguel na, mahal ko, baby, na ikinatigil at ikinatulala ni Miguel. Pagdating ng grupo ng mga kaibigan, ipinakilala ni Miguel si Maya bilang girlfriend niya. Medyo kinabahan si Maya nang makaharap ang mga kaibigan ni Miguel. Habang nagkukwentuhan, hindi sinasadyang natawag niya si Miguel na, asawa ko. Nagulat ang lahat sabay palakpakan sa paghanga. Sa hapunan, nang akmang kukuha ng baso ng alak si Maya,
Mabilis siyang pinigilan ni Miguel at sa halip ay binigyan siya ng isang baso ng orange juice. Nagtanong ang mga kaibigan kung ano ang sikreto ni Maya at, natunaw, niya ang tila yelong si Miguel. Nahihiyang nag-isip si Maya sandali at sumagot, siguro kasi, masarap siyang magluto. Pagdating sa turno ni Miguel, nakangiti niyang tiningnan si Maya at ipinagtapat, nahulog ako sa kanya kasi, ang lakas niyang kumain. Muling humanga ang grupo, sinabing sila talaga ang, match made in heaven, isang marunong magluto, isang marunong kumain. Pagkatapos ng salo-salo, tumawag si Bella at niyaya si Maya sa Nasugbo, Batangas sa weekend, dahil may event daw doon para sa mga magkasintahan. Napansin ni Miguel na kinakagat ng lamok si Maya kaya tahimik niyang iniabot ang bote ng mosquito repellent. Narinig niyang gusto ng kaibigan niyang pumunta sa beach kaya medyo nang hinayang si Maya. Narinig ito ni Miguel, kaya, ipinagyabang niyang ang kumpanya rin nila ay magkakaroon ng team building na may kasamang couples event sa Nasugbo rin sa weekend na iyon. Dahil sa takot na makita siya ng mga empleyado ni Miguel na iba ang kasama sa event, malungkot na tinanggihan ni Maya ang alok ni Bella. Nang makita ang panghihinayang sa mukha ni Maya, nag-alok si Miguel, gusto mo, sabay tayong pumunta. Mabilis na inayos ni Miguel ang lahat. Isinet up pa niya na sina Luis Alvarez at Bella Garcia ang magkapares sa event. Maalaga niyang inihanda ang mga pagkain at merienda, pati na gamot para sa biyahilo, motion sickness, para kay Maya. Sa sasakyan papuntang Nasugbo, walang tigil si Luis sa panunokso sa bagong magkasintahan. Nang makitang inaantok na si Maya sa pagod, dahan-daang itinaas ni Miguel ng bahagya ang bintana ng kotse para hindi ito mahamugan. Ang kanilang sweetness at maalagang pakikitungo sa isa't isa ay nagparamdam ng romantikong kapaligiran kahit kina Luis at Bella na nasa likuran. Pagdating sa resort, inayos ng organizer ng couples event ang dalawang magkatabing kwarto para sa kanila. Alam ni Miguel na may ilang si Maya, kaya kusa niyang sinabi na siya na lang ang makikasama sa kwarto ni Luis. Opisyal nang nagsimula ang paligsahan ng mga magkapares. Ang unang laro ay, dodgeball ng magkasintahan, o, tadyang ng pag-ibig. Pinayuhan ni Miguel si Maya na manatili lang sa likuran niya. Sa buong laro, palagi niyang ginagamit ang katawan para salagin ang mga bola para kay Maya. Ginaya naman ito ni Luis, sinubukang maging maginoo at protektahan si Bella, pero hindi kinaya ng kanyang reflexes kaya si Bella ang laging natatamaan ng bola. Sumunod ang larong pagpapasa ng papel gamit ang bibig. Ang team na makapagpasa ng papel hanggang sa dulo at may pinakamaliit na natirang papel ang mananalo. Nang sina Maya at Miguel na ang lang, kinagat ni Maya ang gilid ng papel, at dahan-daang lumapit si Miguel, ilang sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paligid. Ang huling piraso ng papel na natira sa bibig ni Maya ay sobrang liit na, kaya sila ang nagwagi. Kumuha sila ng mga sweet na couple photos para itago ang mga alaalang iyon sa event. Kinagabihan, hindi makatulog si Miguel kaya naisipan niyang lumabas para magpahangin. Nagkataon, nakasalubong niya si Maya na naghahanap din ng makakain para sa hating gabi. Habang magkasamang naglalakad sa tahimik na dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinanong ni Miguel si Maya kung bakit parang hindi siya nito gusto noong high school. Tapat na sinabi ni Maya na hindi niya kinaiinisan si Miguel, pakiramdam lang niya ay mahirap itong lapitan at laging seryoso. Inisip pa nga niyang si Miguel ang may ayaw sa kanya kaya bigla na lang itong lumipat ng eskwelahan nang hindi nagpapalem. Marahang napabuntong hininga si Miguel, ipinagtapat na ayaw niyang magpaalam sa kanya noon. Naitanong niya kung ano sana ang isusulat ni Maya sa yearbook niya kung hindi siya lumipat. Nag-isip sandali si Maya at sinabing, marahil ay gugustuhin niyang matupad ni Miguel ang lahat ng pangarap nito balang araw. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sa restaurant ng resort, dalawang lalaking mukhang tambay ang lumapit at nagsimulang pagdiskitahan at biruin si Maya. Sakto namang pababa si Miguel.
Nang makitang sinadyang banggay ng isa sa mga lalaki si Maya, agad itong hinarang ni Miguel, matalim ang tingin, at hiniling na humingi ito ng tawad sa girlfriend niya. Dahil sa tindig at awtoridad ni Miguel, napilitang bumulong ng paumanhin ang dalawang tambay bago umalis. Habang pinapanood silang papalayo, hindi maiwasang maawa ni Maya sa sinumang babaeng mamahalin ng mga bastos at hindi tapat na lalaking tulad nila. Habang pinagmamasdan ang asul na dagat at puting buhangin, biglang nagsisi si Maya kung bakit tinamad siyang sumama sa field trip ng klase nila noong high school. Lumingon siya kay Miguel at tinanong kung mayroon ba itong pinagsisisihan sa kanyang kabataan. Tumingin si Miguel sa malayong dagat at mahinang sinabi, "Meron, pinagsisisihan ko, ang isang tao." Matapos ang masayang biyahe na puno rin ng mga nakakakilig na sandali, bumalik na si Maya sa realidad. Nang ipaalam ni Miguel na Lunes na kinabukasan at kailangan ng bumalik sa trabaho, bahagya siyang nalungkot. Kinagabihan, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Dahil inaantok pa, hindi niya namalayang sa kwarto pala ni Miguel siya napasok. Nakita niya itong mahimbing na natutulog, payapa ang mukha sa ilalim ng malabong ilaw mula sa night lamp. Biglang kumabog ang puso ni Maya. Tahimik niya itong pinagmasdan sandali bago maingat na tumayo at lumabas ng kwarto, siniguradong hindi makakalikha ng ingay. Kinaumagahan, tinawagan ni Maya si Bella, excited na ikinukwento ang tungkol sa lalaki sa kanyang panaginip, kagabi matangkad. Matalino, perpekto. Naikwento na rin niya ang pagpasok niya sa maling kwarto. Hindi niya alam, gising na pala si Miguel at naririnig ang buong usapan nila mula sa siwang ng pinto. Nang marinig ni Maya na ikinukumpara siya sa lalaki sa panaginip at sinasabing hindi siya kasing husay nito, nagkunwaring, nagtampo, si Miguel. Hindi niya pinakain ng almusal si Maya, at nagparinig pa, "Yang plano mo, siguro dapat ipakita mo na lang sa matalinong lalaki sa panaginip mo. Hindi ako ganoon katalino, baka hindi ko maintindihan, baka ma-reject ka na naman." Nalaman ni Maya na nagkamali siya ng nasabi, kaya mabilis siyang sumunod at nakiusap. Nangakong hindi na, mangangarap, ng kung ano-ano pa. Ang masaklap, sakto namang may mga empleyado na ng Horizon Ventures na naghihintay sa lobby ng gusali para sunduin si Miguel sa meeting. Nang makita sila, napilitan si Maya na ipagpatuloy ang pag-arte, nagkunwaring hinahatid ang boyfriend papunta sa trabaho. Nagpakyut pa siya, nagdahilan na may gagawin pa sa taas para maunang umakyat. Nakisakay naman si Miguel, at sumigaw pa ng, "Pag-akyat mo, pakilinis na rin yung litter box ni Mingmeng ha, mahal." Habang tinitingnan ng mga empleyado si Maya papalayo, hindi nila maiwasang humanga sa, parang bagong kasal, na samahan ng kanilang boss at ng girlfriend nito. Sa sasakyan, nakatanggap ng text si Miguel mula sa kanyang assistant. Nagbabalita na biglang nagpa siya ang chairman ng board na palitan ang advertising agency para sa homestay project. Samantala, sa Lumina Creatives, malungkot na ibinalita ni Sir Ben ang masamang balita, gustong kanselahin ng Horizon Ventures ang kontrata. Narinig pa raw niya na hindi man lang tiningnan ng mga ito ang planong pinaghirapan ng buong team. Nang marinig ito, agad nahulaan ni Maya na iniinda pa rin ni Miguel ang tungkol sa panaginip, kaninang umaga. Nagpa siya siyang umuwi ng maaga para maghanda ng masaganang hapunan para suyuin ito. Ngunit, dahil limitado ang kanyang kaalaman sa pagluluto, ang lasa ng mga inihanda ni Maya ay mahirap lunukin. Nakita ni Miguel ang pagkain at ang nagkasalang mukha ni Maya, kaya naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag niya, "Wala itong kinalaman sa'yo. May gumagalaw sa loob ng kumpanya namin, na impluwensyahan ang chairman kaya nagpa siya siyang palitan ang agency. Sinusubukan kong ayusin to, kasi yung plano ng bagong agency ay hindi kasing epektibo ng sa Lumina." Doon lang naliwanagan si Maya, at sunod-sunod na humingi ng paumanhin dahil napagbintangan niya si Miguel. Para ipakita ang pasasalamat at paghingi ng tawad, muli niyang itinupi ang manggas ng damit at akmang magluluto ulit.
Nataranta si Miguel at mabilis siyang pinigilan. Sa huli, malungkot na kumuha na lang ng tubig si Maya para kay Miguel. Habang namimili kasama si Maya, napabuntong hininga si Bella. Pinunaraw ng film producer na kulang sa tamis at romansa ang love story sa nobela niyang, Puso sa Panulat. Tinukso siya ni Maya, paano ka makakasulat ng magandang romance kung hindi ka pa nai-in love? Sumimangot si Bella, sinabing sa totoong buhay naman ay walang perpektong lalaki tulad ng nasa mundo ng kanyang nobela. Pinayuhan siya ni Maya na subukang maranasan ang pag-ibig sa totoong buhay, malay niya, baka maraming interesante at sorpresang naghihintay sa kanya. Nang makitang problemado si Bella dahil sa pagiging matagal nang walang karelasyon, o no boyfriend since birth, NBSB, at sa pagkakaroon ng writer's block, nagpa siya si Luis na maging bayani, at tulungan itong maranasan ang pag-ibig sa mabilis na paraan. Hinayla niya si Bella para gawin ang mga karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan, nag-suot ng couple shirt at nag-selfie, pumasok sa horror house, plano niyang magpakita ng tapang para ma-impress si Bella, pero mas malakas pa siyang sumigaw kaysa dito, at pumunta sa beach para kumuha ng litrato, ngunit ang ganda ng kuha niya sa tanawin, habang si Bella ay parang langgam lang sa liit. Matapos ang ilang pagsasaliksik online, natuklasan ni Bella na wala naman talagang karanasan si Luis sa pakikipagrelasyon, lahat ay ginagawa lang niya base sa mga nababasa online. Sa Lumene Creatives, 2 bagong empleyado ang nadagdag sa planning department, inilipat mula sa ibang team. Isa sa kanila si Chris Romero, na dati ng mortal na kaaway ni Maya. Pagpasok pa lang sa banyo, ipinakita na agad ni Chris ang tunay na kulay, inasar si Maya, narinig ko, iniwan ka na raw ng CEO ng Horizon. Nawalan ka na ng jowa, nawalan ka pa ng kontrata, no? Hanap ka na lang ng ibang mayamang kakapitan. Ngumiti lang ng bahagya si Maya, sumagot na wala siyang oras para doon, at kung may oras si Chris ay ito na lang ang maghanap para sa kanya. Sa meeting kasama ang bagong kliyente, sinadya ni Chris na agawin ang proyekto mula kay Maya. Nagkataon, nakasalubong niya si Miguel sa hallway malapit sa banyo. Kalaunan sa meeting room, pinilit ng kliyenteng si Ji-Chen si Maya na uminom ng alak. Sinabi nitong kailangang ubusin ni Maya ang laman ng baso bago niya ikonsidera ang plano. Para sa kapakanan ng kumpanya, napilitan si Maya na pumikit at gawin ito. Pagkatapos uminom, namula ang mukha niya at nahilo, kaya nagpaalam siyang pupunta sandali sa banyo. Sakto namang narinig niya ang boses ni Chris sa labas na kausap si Miguel sa telepono, ang talino mo talaga at hiniwalayan mo agad siya. Hindi marunong uminom si Maya Reyes, hindi pa magaling mag-entertain ng kliyente, bakit mo pa patatagilan? Malamig na sumagot si Miguel, una, hindi kami naghiwalay. Pangalawa, para sa akin, ang mga bagay lang ang may luma at bago, ang tao ay nahahati lang sa 2 klase. Ang girlfriend ko, at ang iba pa. Nang makita si Maya na namumula ang mukha dahil sa alak, kumunat ang noo ni Miguel at gusto na niya itong iuwi agad. Nahihiyang sinabi ni Maya na kailangan niyang subukang mabawi ang kontrata para sa kumpanya. Tiningnan siya ni Miguel, buo ang loob na sinabi, basta gusto mo, sisiguraduhin kong may uuwi kita ng ligtas. Pagkasabi nito, dumiretso siya sa meeting room, nagpaalam kay Ji-Chen na kailangan niyang iuwi ang girlfriend niya dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Nang makita ni Ji-Chen na seryoso ang sitwasyon, mabilis siyang nagparusa sa sarili ng isang basong inumin dahil hindi niya alam na girlfriend pala ni CEO Ramirez si Maya. Nag-alok pa siyang magpabalot ng masasarap na pagkain para iuwi ni Maya. Magalang na tumanggi si Miguel, salamat po. Pero hindi sanay kumain sa labas ang girlfriend ko. Pagdating sa bahay, si Miguel mismo ang nagluto ng mainit na sabaw na pampatanggal ng hangover para kay Maya. Tiningnan siya nito, naantig na umamin, ang galing mo talagang tao, lahat yata kaya mong gawin ng mahusay. Bahagyang ngumiti si Miguel, ipinaalam na naayos na niya ang tungkol sa plano.
Nalaman na raw ng chairman na may nanabutahe sa plano ng Lumina kaya muli itong pag-aaralan at pipili sila ng agency ng patas. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Sir Ben sa buong team, nagbago na ng isip ang Horizon Ventures at nagpasyang ituloy ang kontrata sa Lumina Creatives. Higit pa rito, partikular nilang hiniling na si Maya Reyes ang magiging pangunahing tagapamahala ng proyektong ito. Nang marinig ito, sumimangot si Chris Romero, ngunit pinilit pa ring magmukhang masaya at humiling kay Sir Ben na payagan siyang tumulong sa proyekto kasama si Maya. Sa kabilang banda, pinakiusapan ni Manager Reyes si Luis na sunduin ang kanyang anak. Pasimpleng hinayla ng makulit na bata ang isang sinulid mula sa sweater ni Luis. Nagkataong nakita ito ni Bella, kaya seryoso niyang pinilit ang bata na humingi ng tawad kay Luis. Nang makitang umiiyak ang anak, mabilis na lumapit si Manager Reyes, at hindi na nagtanong kung ano ang nangyari. Agad sinisi si Luis na hindi man lang maalagan ng maayos ang bata. Nagalit si Bella, hindi matanggap ang kawalang katarungan kaya humarap siya para ipagtanggol si Luis, diretsahang kinwestiyon si Manager Reyes. Ayaw nang makipagtalo pa, hinayla niya si Luis paalis. Ang tapang, prangka, at pagiging makatarungan ni Bella sa sandaling iyon ay hindi sinasadyang nagpatibok sa puso ni Luis. Pagsapit ng gabi, pumunta si Bella sa kape tayo para hanapin si Luis. Sakto namang biglang dumating ang ama ni Luis, ang presidente ng Cine Asia. Dahil takot na matuklasan nito ang lihim niyang pananaliksik sa robot doon, mabilis na pinatay ni Luis ang lahat ng ilaw sa shop at hinayla si Bella paakyat sa ikalawang palapag. Sa biglaan at medyo nagmamadaling sandaling iyon, unang naramdaman ni Bella ang malinaw na kilig mula kay Luis. Pagdating sa taas, doon niya natuklasan ang lihim na base ni Luis, isang maliit na laboratorio na puno ng mga kagamitan at hindi pa tapos na mga modelo ng robot. Ipinagtapat ni Luis ang kanyang lihim na pangarap, noong kolehiyo. Palihim siyang lumipat mula sa kursong finance patungong engineering para sundan ang kanyang hilig sa pag-aaral ng robot. Kasalukuyan siyang gumagawa ng isang guide dog na ginagamitan ng artificial intelligence, sa pag-asang magagawa ito ng maramihan sa abot-kayang halaga, upang matulungan ang mga may kapansanan sa paningin na may mahirap na kalagayan na magkaroon din ng mapagkakatiwalaang kasama. Nang marinig ang marangal na pangarap ni Luis, naniwala si Bella na tiyak na magagawa niya ito. Hindi na umimik pa si Luis at Bella. Nahiya si Maya kaya nagpaalam na rin siyang papasok na sa kwarto para matulog. Wala nang ibang pagpipilian, dinala ni Bella si Luis sa kanyang sariling apartment. Pagbukas pa lang niya ng TV, isang romantikong halikan sa pelikula ang bumungad sa kanila. Nang ilipat niya ng channel, isang palabas naman tungkol sa panahon ng pagtatalik ng mga hayop ang napanood. Nagkataon pa, ang mga sumunod na channel ay puro mga eksenang may paglalambingan at pagiging malapit sa isa't isa. Sobrang naasiwa si Bella kaya namumula siyang tumakbo papasok sa kanyang kwarto, iniwan si Luis na tulala sa sala. Kinabukasan, naghahanda si Miguel para sa isang business trip na tatagal ng ilang araw. Maalaga namang naghanda si Maya ng isang maliit na supot ng mga gamot para sa kanya, kung sakaling kailanganin. Kasabay nito, nakatanggap siya ng anunsyo tungkol sa isang baking activity sa kanilang condominium para sa darating na weekend. Gustong-gusto ni Mayang sumali, kaya nagpalista siya at nangako kay Miguel na mag-iingat siya at hindi ipapahalata ang tungkol sa kanilang love contract. Dahil alam niyang si Maya ang girlfriend ng gwapong kapitbahay, isang kapitbahay ang mabilis na kumuha ng litrato ni Maya habang nagbi-bake, at ipinost ito sa Viber group ng mga residente na may kasamang papuri. Ang ganda na, ang galing pa gumawa ng girlfriend ni Mr. Miguel. Nakita ni Miguel ang litrato bago siya umalis, agad siyang nag-message sa grupo, pabirong humihiling sa mga kapitbahay na babae na, pakialagaan naman po ang girlfriend ko. Paumanhin kung nabitin ka sa naunang sagot. Tama ka, mukhang naputol nga. Masyado akong nag-focus sa pagtutuwid ng maliit na bahagi na itinuro mo kanina. Pasensya na ulit.
Narito ang buong pagpapatuloy ng kwento mula sa bahaging iyon, kasama na ang mga eksenang hindi ko naisama kanina. Para magpasalamat kay Miguel sa tulong niya sa kontrata, bumili si Maya ng maraming masasarap na pagkain at naghanda ng isang malaking hapunan pag-uwi nito. Ngunit sa kahihintay, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa mesa. Pagdating ni Miguel, nakita niya si Mayang mahimbing na natutulog sa tabi ng malamig ng pagkain. Marahan siyang napangiti. Sa tabi ni Maya ay may maliit na note, "Salamat sa pagtulong mo sa kontrata ha, Migs." Kinaumagahan, nagising si Maya na sobrang nanghihinayang dahil nakatulog siya at hindi man lang natikman ang strawberry cake kagabi. Alam ni Miguel na paborito niya iyon kaya itinabi niya ang isang bahagi sa ref para sa kanya. Ipinagyabang din niya na babalik siya sa dati nilang high school mamaya dahil magdodonate ang kumpanya niya ng mga bagong computer doon. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Maya at nagpahiwatig na gusto niyang sumama, dahil noong huling subok niyang bumisita ay hinarang siya ng guard at hindi pinapasok. Pagbabalik sa dating paaralan, bumuhos ang mga alaala. Naalala pa ni Maya kung paano siya laging naninitang nakatayo si Miguel sa gate tuwing umaga para sitahin siya sa pagiging late. Nagkataon, nakasalubong nila ang dati nilang guro, si G. De Leon. Nakilala pa rin siya ng guro ang estudyanteng laging hirap sa math functions at laging kulelat sa klase pagdating sa math exam. Sa kabilang banda, si Miguel naman ang laging ginagawang mabuting halimbawa para sa mga sumunod na batch. Nakangiting sinabi ni G. De Leon na hinihintay pa rin niya ang imbitasyon sa kasal ng dalawa niyang paboritong estudyante. Lumalabas na ang litrato nilang kuha sa homestay event ay kumalat na rin pala hanggang sa mga guro. Nagkomento pa ang guro na ang masigla at bibong personalidad ni Maya ay tamang-tama para sa tahimik at hindi pala salitang si Miguel. Mabilis pang nangako si Miguel na siguradong padadalhan niya ng imbitasyon si G. De Leon kapag ikinasal na sila ni Maya, na ikinapula naman ang mukha ni Maya sa hiya. Hinayla ni Maya si Miguel papunta sa dati nilang classroom. Nagkwento siya na noong katabi niya si Miguel, napakalaking pressure ang nararamdaman niya. Tuwing recess, ang mesa niya ay napapaligiran ng mga babae mula sa ibang section, wala na siyang maupuan. Naaawa naman ang mga kaklase nila kay Miguel na matangkad at kailangang yumuko para makita ang blackboard, kaya lagi nilang sinasabihan si Maya na, "Yumuko," para mas makita nila ang sulat sa pisara. Inamin niyang maganda raw ang feng shui ng upuan ni Miguel dahil pagkalipat nito, isang sikat na estudyante naman ang umupo doon. Nang marinig ito, bahagyang nag-alala si Miguel nang malaman na naging katabi ni Maya ang lalaking iyon. Ngunit, napabuntong hininga si Maya, pero ilang araw lang siyang umupo doon, nilaipat na ako sa pinakalikod na upuan. Dumating si Luis para makituloy ng ilang araw sa bahay ni Miguel dahil biglang nawalan ng tubig sa lugar nila. Inalok ni Miguel na kumuha na lang ng hotel para sa kaibigan, pero agad itong tinanggihan ni Luis, ayaw daw nitong makaabala, okay na siyang matulog sa sofa. Dahil sa biglaang pagdating ni Luis, nag-alala si Maya, natatakot na mabuko ng madaldal na si Luis ang pagpapanggap nila ni Miguel. Humingi siya ng tulong sa matalik na kaibigang si Bella. Hindi inaasahan, pagdating ni Bella, agad siyang hinayla ni Luis at pinakiusapan na, tanungin ang love experience, ni na Maya at Miguel. Naitanong ng mausisang si Luis ang tungkol sa unang halik ng dalawa. Si Miguel, walang pag-aalinlangan at kalmado lang, ay nagsabing, unang beses kong hinalikan si Maya noong nasa hotel kami sa Nasugbo, bago niya i-post yung picture sa Facebook. Masigla pang ikinwento ni Luis na nakabasa siya ng article tungkol sa pag-aanalisa ng damdamin base sa paraan ng paghawak ng kamay. Nakita niya kung paano narito ang kumpletong pagpapatuloy, para magpasalamat kay Miguel sa tulong niya sa kontrata. Bumili si Maya ng maraming masasarap na pagkain at naghanda ng isang malaking hapunan pag-uwi nito. Ngunit sa kahihintay, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa mesa. Pagdating ni Miguel, nakita niya si Mayang mahimbing na natutulog sa tabi ng malamig ng pagkain. Marahan siyang napangiti.